mayroon po tayong isang lingkod ng Panginoon na magbabahagi ng salita ng Diyos. Nais ko pong ipakilala ang ating tagapagsalita this morning. With the love the Lord so much, God motivated him. He is the man of God. With a great honor, please welcome our supervisor of Palawan, Pastor Michael Golion. Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! So, i-claim ko na siguro talaga. Yes! Kasi kahapon pa. Correct. Praise God. Ipagpaumanin po ninyo dahil hindi ako gagamit ng PowerPoint. Actually sa amin talagang mag-iisang buwan yata hindi ako gumagamit ng PowerPoint kasi yung mga kapatiran ay inaasa na lang sa PowerPoint. Pag sinabi ko na buksan natin yung ating Biblia, minsan nagtaka ako kasi ang sinabi ko sa New Testament, ang binubuksan ay Old Testament. Sabi ko, subukan ko kaya hindi gamit ng PowerPoint para tayong lahat ay magbuklat ng Biblia. Amen? Amen. Amen. So, ipagpaumanhin po ninyo. Okay lang po? Amen. Praise God. So, ang ating pong teksto ngayon ay matatagpuan sa ito po yung kabisado ko natin. Ano po? Sa aklat ni Lucas, chapter 16, verse 19 and 31. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay buksan po natin at sabay-sabay po natin basahin. Ito po yung kabisado po natin. Lucas chapter 16, verse 19 hanggang 31. So sana po itong Lucas ay makita ko ninyo doon sa tamang kinalagyan sa New Testament. Amen? Amen. Nakita na po? 19 po. 16, chapter 16, verse 19 hanggang 31. Ito po yung kabisado po natin. Sabay-sabay po natin basahin. Sa 19, may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain sa araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazaro. Dinala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niya makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa misa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin, utusan niyo si Lazaro na isawsaw ang kanyang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil sa hirap na hirap ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman, naaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. 27. Sinabi pa ng mayaman kung ganun po ang mga Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propita. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, ang mga Abraham. Pero kung mga patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. 31, pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nila makinig sa mga sinulat ni Moises at ng mga propita, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Tayo po'y sandaling yung mukhang pagpalain.
Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa mga talatang ito. Ang aking dalangin, Panginoon, ay mabuksan po ninyo ang aming mga puso't isipan at maunawaan po namin, O Diyos, ang naisip po ninyo sa umaga po ito. Ama, salamat po sa karunungan at kaalaman na ibahagi mo sa bawat isa sa amin upang kami magtagumpay sa umaga ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa talatang 19 at 21 ay naglalarawan ng dalawang klaseng pamumuhay sa ibabaw ng daigdig. Dito sa 19 and 21 o 20, ipinapakita dito ang dalawang klase ng pamumuhay. Ano po yun? Isang mayaman at isang mahirap. Sino po ang mayaman dito? Amen. Hallelujah. Yung ayaw eh. Sino naman ang mahirap? O wala. Puro mayaman. Pero tingnan po natin mamaya kung gusto pa natin maging mayaman. Amen. Yeah. Pero ang title po, nilagyan ko ito nung napakagandang title. Sabi ko sa aking titulo, masarap maging mayaman. Amen. Ito naman po, di ba? Kasi po, mayroon pong kaibahan ang pamumuhay na ito. No? Sabi ko nga, pag mayaman ka, wala kang masyadong problema. Ang pinoproblema mo lang ay kung paano pa yumaman. Samantala ang mahirap, ang pinoproblema niya ay kung ano ang kanyang kakainin. Kaya po, sa verse 21, sa verse 19 and 20, ay nagpapakita ho na itong dalawang pamumuhay na ito'y magkaiba. Ngunit, kung titingnan po natin kung paano nila ginastos ang kanilang buhay, ay mayroon ding pagkakaiba. Ang mayaman na kailanman ay hindi o walang maayos na relasyon sa Diyos, ngunit ang mahirap sa kabila ng kanyang kadukhaan ay napanatili niya ang katapatan sa kanyang lumikha. Pero, mayroon po silang pagkakatulad. Sabi ko natin, mayroon po silang pagkakaiba. Pero mayroon ho din silang pagkakatulad. Ano yung pagkakatulad na yon? Yun ho ang katapusan ng buhay. Ano yung katapusan ng buhay? Kamatayan. Amen. So maaaring dito, mayroon ho silang pagkakaiba dahil napakasarap ho mamuhay ng mayaman. Amen. Wala hong taong hindi naghangad ng maging mayaman. Tama po? Amen. Lahat ho tayo. Kasi, yan din naman ho ang pangako ng Panginoon sa mga taga-Israelita at kiniklaim ho natin bilang tayo po ay mga descendant ng Israel, hinahangad din ho natin yumaman. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na kayo magiging buntot. Anong sabi doon? Kayo magiging ulo. At hindi na kayo mangungutang. Amen? Anong sabi doon? Kayo ang Amen. Yun ho ang purpose ng Diyos sa kanyang anak. Amen? Amen. Pero dito sa kwento ito, mayroon hong malaking pagkakaiba. Pero ang pagkakaiba diyon, mayroon din silang pagkakapareho. Yung katapusan ng buhay ay yung kamatayan. Doon lang ho sila naging parehas. Tingnan mo natin sa verse 22. Namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham, namatay din ang mayaman at inilibing. Ngayon, ang tanong ko, kasi marami ako naririnig sa totoo lang, sabi nila, pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos. Sa iyong palagay, pantay-pantay po ba? Brother Lito, hindi? Kasi marami ako naririnig eh. Although, sinabi po ng Matthew, nagpapaulan at nagpapaaraw ang Diyos sa masama at matuwid. Tama po yun. No? Pero dito sa talatang ito, tingnan mo natin, na ang sabi sa verse 22, dito ho, mayroon na naman silang pagkakaiba. Pagkatapos ng buhay na ito, yung kanilang pagkakapareho, mamamatay sila, ngunit afterlife, maliwanag po ang sinabi ng Revelation chapter 14, verse 13, na susundan po tayo ng ating mga gawa. Hello? Amen. Kaya, malaki po ang bagay na makikita natin ngayon sa ating mga buhay kung paano natin ginagastos ang ating buhay sa pang-araw-araw.
Kasi nga po, ang sabi po ng banal na kasulatan, susundan mo tayo ng ating mga gawa. Amen. Ay kung ang buhay mo rito sa mundo ay masama, susundan ka niya. Saan ka pupunta? Saan pupunta? At kung mabuti naman, susundan ka rin. Amen? Amen. At kung masama, ay alam na kung saan pupunta. Di ba? Di ba, Brad? Alam na. Pero kung matuwid naman, ay alam na natin. Kaya nga, dito, tingnan ho natin. So, si mayaman at si mahirap, naging isa lang po ang kanilang katapusan. Ngunit, pagkatapos ng buhay, mayroon naman ho silang pagkakaiba ng destinasyon. No? Ang sabi ho dito, ang mahirap dinala sa piling ni Abraham, ang mayaman ay nilibing. So, hindi pinakita dito, kung ating titingnan, hindi pinakita na sila sa rin nilibing. Wala ko tayong mababasa. Amen? Amen. Wala ko tayong mababasa. Samantalang mahirap ay literal na inilibing. Amen. Hades po nakalagay dyan, sabi. Hades. Ang Hades po, sa Greek mythology ay mayroon siya, tinatawag siya na God of the underworld. Kaya nga po, yan po ay tirahan ng mga patay. Pero dyan, sa ibang definition ng Hades po ay mayroon siyang dalawang klaseng lugar. Ano ho yun? Yung paghihirap at yung paraiso. Yun ho, sa Greek. Kaya hindi ito yung purgatorio ha. Ang purgatorio kasi nahanap nila sa aklat ng Maccabees. Tayo naman hindi naniwala doon. Di ba? Tayo po ay dalawang lugar lang. Yung langit. Bakit ko tinatalaga ito mga kapatid? Kasi nakita ko po ang buhay ng tao, napakabilis lamang. Yung aking Zoom leader, nakita niyo siguro sa Facebook, simula nung dumating ako 2016, mga bata pa yun, nag-aaral pa, kasama ko na yun. Binautismuhan ko, at pag niyayaya ako na Bible study kami, pag wala siyang klase, sama sa akin. Nung tinuturuan ko sila mag-suklay dahil ako na pa hindi marunong, no? Sila lang, kaya nung bago-bago sila, kumakanta, sabi niya, Pastor, okay ba yung boses namin? Sabi ko, okay. Pero pag tinignan mo sa labas, dito sila magpapractice, punta ka sa labas, pakinggan mo yung tono ng gitara at kanta, sabi ko, yung kanta kaliwa, yung gitara kanan. Kaya nung kinipinto ko sila sa kanila, tuwag-tuwa din sila. No? So, August 30, birthday ko pa, nagulat ako, may dala-dala siyang cake. No? At habang nag-testimony siya, sabi niya, Pastor, nalulungkot ako kasi iwanan mo na kami. Tapos, Lunes ng gabi, kasama pa namin, nag-birthday pa kami. Martes ng umaga. Kaya sabi ko, ganun lang pala kasimple ang buhay ng tao. Kung tayo ay kukunin na ng Panginoon, gagawa lamang siya ng dahilan para tayo po at dadalhin doon sa kanyang kaharian kung tayo po ay secure ang buhay natin. Amen. Amen? Kaya nga, dito, tingnan ho natin, mayroon hong pagkakaiba. Anong pagkakaiba niya? No? Ang mahirap ay dinala sa piling ni Abraham. Hiwala pong description ng nilibing sapagkat ang Hades, ang libingan ay pagdurusa. Pero si Lazaro, na isang mahirap, ay dinala kaagad siya sa langit. Sa piling ni Abraham. Kaya po masaya ang namatay ng Kristiyano. Amen. Amen? Amen. Kaya lang, sabi ko nga, masaya nang namatay, pero ang mga naiwan, iyak pa rin ang iyak. Sabi ko nga, sis, payapain na lang natin. Ako nga sa totoo lang, inabot ako ng high blood, hindi nalaman ko na talagang natulog. Nagpahinga kami sa district hospital. Sabi ko sa ministry, punta tayo sa district. Kasi ganun ko kabigat sa akin ang nangyari. Kaya, makikita ko natin dito, sa daigdig na ito, mayroon pagkakaiba, pero ang katapusan ng buhay, mayroon pagkakaparehas. Ngunit, pagkatapos mo ng buhay, mayroon naman ng pagkakaiba. At ito yung napakasaklang.
Tingnan ho natin. Tingnan natin mga kapatid. Verse 23. Habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita sa malayo si Lazaro na kasama si Abraham. Sa ibang terms dito ay tumingala. Dito po ay nakita. Sa ibang salin po ay tumingala. Pero dito po ay paras ba dyan sa ating salin? 23. Yan. So, dito mapapansin mo natin mga kapatid na si mayaman ay inilibing at ang libingan ko ipagturusa ko eh. Pero si Lazaro ay inaaliw doon. Sabi dito ay sa sinapupunan ni Abraham. Kaya sabi niya, kaya tumawag siya, mga Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro at isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila o sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil nahirap na ako sa apoy na ito. Tingnan mo natin, mga kapatid. Yung kayamanan ng isang mayaman ay wala pong pakinabang. Hello? Amen. Gusto niyo pang maging mayaman? Amen. Praise God. Parang isa lang nag-amin na. Yes. Amen. No? Tingnan natin, ulitin ko lang. Yung mayaman, bagamat siya isagana dito sa lupa, ngunit kailanman ay hindi siya naisalba nung kanyang kayamanan pagdating doon sa langit. Pero si Lazaro, bagamat sinasabi doon, siya hirap na hirap. No? Kung i-imagine po natin mga kapatid, si Lazaro ay parang kahapon, yung magandang misa natin pastor kahapon. No? Pero si Lazaro ay nakaupo doon at naghihintay lang ho ng mahulog na umo. Alam mo yung, wala talagang puso, no? Kung i-imagine ho natin, di ba? Kasi ito man lang bilang tao na saan tumayo at kumain ka, wala pong record ng Biblia eh. Kundi ang sinabi lamang doon ay namumulot ng mahulog yung mumo. No? Kasi mayaman siya, nagpakasawa siya sa kanyang kayamanan. Pero ito mga kapatid, ay hindi po naisalba ang kanyang kaluluwa doon sa langit. Kaya nga po, ang dalawang kalagayan ng mga namatay, tingnan natin, si mayaman ay hindi naisalba ng kanyang kayamanan, siya ay nakaranas ng pagdurusa. Kaya nga po, ang description ng Biblia ay inilibing sapagkat doon sa libingan, doon siya magdurusa. Description po ay kahirapan. Kaya nga, ang ilan po ay hindi nung naniniwala sa impyerno. Sa eschatology po, ay dalawang klase yan. Meron tayong tinatawag na lake of fire at meron hong hill. Magkaiba po yun. Sabi ho nila, ang impyerno po ay wala pang laman. Pero yung hell daw po ay bunganga ng impyerno. Yan. Kaya mainit pa rin. Kaya dito ho, may kita ko natin dito paradise, paraiso. Yun daw paraiso ay bunganga ng langit. Kaya maganda pa rin. So, dito ho, mapapansin natin na ang mayaman po ay inilibing at siya po ay nagdurusa. Samantalang si Lazaro na mahirap ay inaaliw ni Abraham. Pero ito po ang nakakatuwa. 24. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw. Isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na ako sa apoy na ito. Napansin niyo yung attitude ng mayaman? Anong napansin niyo? Kahit doon na sa kabilang buhay, mayaman pa rin siya. Ano sabi niya kay Abraham? Amang Abraham, utusan niyo si Lazaro. Ay, mayaman pa rin siya. Pero hindi na uubra yung kayamanan niya doon.
Amen? Amen. Kasi kailanman na hindi na siya maisasalba pa ng kanyang kayamanan. Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon pa kayo at mayaman kayo ngayon, gamitin niyo ang kayamanan niyo para sa gawain ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga po, mas masarap ang mayaman dito sa lupa at doon ka pa sa langit. Pwede naman po yun, di ba? Amen. Pwede yun. No? Mayaman ka na rito sa lupa, wala ka ng problema sa pagkain mo, kahit anong gusto mo ang bibili, pero may takot at pananampalataya ka sa Diyos, pagdating doon sa kabila, purihin pa rin ang Panginoon, kasama ka pa rin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero kung dito sa lupa, hirap na hirap ka na nga, wala ka pa rin Diyos, pagdating doon sa kabilang buhay, mas lalong mahirap. Di ba? Kaya tama yung sinabi ni kapatid kanina, gusto niyang maging mayaman. Amen. Gusto pa rin natin maging mayaman? Amen. Amen. Kasi ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya nakita niya sa ibang salin po ito ay tumingala. Nung tumingala siya, hasta mayaman pa rin. Hasta mayaman pa rin naman. Kaya sabi niya, Amang Abraham, kung maaari mo utusan niyo si Lazaro. Ibig sabihin po mga kapatid, totoo po ang apoy sa Biblia. Amen. Hallelujah. Totoo po ang apoy. Kaya habang may hininga pa ho tayo, malakas pa ho tayo, gamitin na natin ang ating buhay para sa Panginoon. Amen. Kaya nga, sa mga ngaral po sabi niya, habang malakas pa tayo, alalahanin natin ang Diyos. Yun lang naman eh. Hindi po mahirap sumunod sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay walang plano, pastor. Nung kami po ay sa Romblon, kahit pa paano po, medyo sagana naman po kami kasi yung tatay at nanay ko parehas, may negosyo sila. Nung lumipat kami dito sa Palawan, 1985, kahit kami hindi ako kami binautang ng tindahan kasi wala kami pambayad. Nag-aaral ako dyan sa Fort Barton, nakaranas ako ng chinilas ko ay yung putol na sa gitna, tahiin lang. Kaya nung hindi ko pa naunawaan, sabi ko, Pa, bakit pumunta tayo dito para magpakahirap? Kasi kahit pa paano naman, yung mga magulang ko may kanya-kanyang negosyo. Kaya ako ay lumayo. 1989 siguro umalis ako, bumalik lang ako 2016 o 2015, bumalik kami. Pero pastor na rin ako. Ang nais ko noon ay maging isang abogado. Maliit pa ako, sabi ko, gusto ko maging lawyer. Ako'y natutuwa kasi nga matutupad ko na sana. Nakapagtrabaho ko dyan sa Makati, sa isang law firm. Ako po ay license officer. At yung mga kasama ko noon, sa akin ay graduate na ng law. Kasi yung aming boss ay dean ng College of Law sa GRU pa nung araw ngayon. GRC pa nung araw ngayon ay university na. So one time, kinausap ako ng boss ko, sabi niya, Mike, mag-enroll ka kasi wala na kami pinag-aaral. Sabi ko, kasi ako po ay na-assign sa accounting firm. Bali, sa recovery kami yung mga nangahatak pag hindi makabayad ng utang. Kami yung mga nangihila, kasama ako doon sa team. Sabi niya, Mike, mag-accountant ka, accounting, tapos ituloy mo ng law. Sabi ko, yes, ito na yung pangarap ko. One time, inutusan ako ng boss ko doon sa Kalingtong. Pag baba ko ng Buni, may bookstore dyan. Yung bookstore. Naisipan ko pumasok at tumingin sana ng Biblia. Pagtingin ko ng Biblia, ganito lang sa kaliit.
nabuksan ko yung Psalms 117. At ang sinasabi nga doon, dalawang verse lang yan, purihin siya sapagkat siya kakita. May parang bulong, sabi niya, sino magpupuri sa Diyos kung walang mahalarang ng salita ng Diyos? Parang yun lang. At pabalik ko sa opisina, sabi ko, ma'am, hindi na ako mag-i-down ng accountancy. Pagpastor na lang ako, ma'am. Nagulat yung boss ko. Bakit? Hindi, mag-aaral ka muna. Tapos saka ka na lang mag-enroll sa theology. Sabi ko, ma'am, baka hindi na ako talaga. Kaya, mga kapatid, pag tinawag kayo ng Diyos, huwag niyo nang patigasin ang puso. Amen. Amen? Amen. Huwag niyong patigasin. Ako simple lang Simula pa bata, ibang pangarap ko, pero nung tinawag ako ng Panginoon, hindi ko na rin pinatigas ang puso ko. Kasi yun ang gusto ng tatay ko. Kaya habang may lakas pa tayo, habang may panahon pa, habang may kayamanan pa kayo, gamitin na natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Para kung dumating yung pagkakataon na ito, mga kapatid, ay makita ko natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Ang mayaman sa kanyang kayamanan ay hindi man lang niya naisip gumawa ng kahit kaunting kabutihan. Dahil sa gana siya sa kanyang kayamanan. Kaya, ngayon, tingnan po natin ngayon. Yung bansa ko natin, di ba? Mga mayayaman na yan. Pero gusto pa nilang yumaman. Bakit? Ang galing sa kayamanan ay walang kakontinduhan. At ang nakakalungkot pa, kung galing sa kayamanan, kung nais mong yumaman, gagawa ka ng higit pa sa iyong kakayanan. Anong ibig sabihin? Maluluko ka, magsisinungaling ka, para maabot mo yung gusto mo. Pero tandaan po natin, ang buhay po natin ay may katapusan. Amen. Hallelujah. Kaya po, sandali lang po nawala eh. Hindi ho mangyayari yung nais ng mayaman. Napupunta doon sila dahil ang description po ng Bible ay mayroon pong harang. Kailan ba na hindi magagawa? Ay, imagine mo natin kung gaano kainit yung apoy na yun. Yung pinalalagyan ng mayaman. Kasi sabi niya, kahit yung daliri ho natin isaw sa tubig, isang patak po. No? I-imagine ho natin, halimbawa, ganito kalayo, isawsaw ni Lazaro at ipapatak doon, gaano lang kung kaliit yung tubig niyon. So kung i-imagine ho natin yung pagdurusa, mga kapatid, ay napakahirap. Kaya hindi ho siya mapagbibigyan ni Abraham doon sa kanyang hinihiling sapagkat yun ho mayroon silang pagitan. Pero mayroon pang request, hindi ho natatapos doon. Ano ang request niya? Sabi niya, ang request niya ay ganito. Nag-request si mayaman, sabi niya, dahil lang po. Nawala na. Ang sabi niya dito sa 27, at sinabi niya, ipapamanihin ko na sa inyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Mayroon pa siyang request. No? Kaya sa Biblia po, ang nananalangin ay hindi po yung mga buhay para sa mga patay.
Sa Biblia po, ang nananalangin ay yung mga patay para sa mga buhay. Amen? Wala ho tayong mababasa sa Biblia na ang buhay ay ipapanalangin ng patay. Iyon po ay nakuha po sa katuruan doon po sa Maccabees. Kasi po yung 7 books na dinagdag, yung kung ano po yun, Apokripa, Maccabees, Baruch, yun po ay naisulat sa tinatawag na intertestamental period, o mas kilala ko natin na the 400 silent years. Doon nakuha nilang doktrina na kailangan, kasi yung mga panahon na yung mga Israelita ay mayroon silang namatay na maraming kababayan at ginawa nung mga Israelita sa kapanahonan ni Maccabees ay nag-offer sila ng panalangin para mailigtas ang mga kaluluwa. Actually, nagbigay pa nga sila ng kayamanan doon para offer, para yung kaluluwa ng mga matay nila ay maligtas daw. Pero hindi ho ino-honor yun ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi nga po, doon sa 400 silent years ay hindi po nakipag-usap ang Diyos sa Israel. Kaya nga silent years. From Malachi to Matthew, pagitan ng mahigit 400 taon, at sa panahon na yon hindi po nakipag-usap ang Diyos sa tao, sa Israel. Kaya ang doktrinang niyon ay doon kinuha. At hindi ho natin ino-honor ang 7 books na yon. Kaya ho dito, mapapansin ho natin mga kapatid na ang patay ay sa nananalangin sa mga buhay sapagkat naranasan niya na ang paghihirap doon. Tayo hindi po natin naranasan yun At kailangan bilang Kristiyano hindi po natin maranasan yun. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya, ang sinabi niya, kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na subuhin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Bakit? Ito ay sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Naawa siya doon sa kapatid niyang lalaki na 5. Ay siya nandurusan na Kaya sabi niya, subuhin mo siya upang babalaan sa kanila ng sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Kaya ito po ay babalaho yung talatang yan sa mga tao. Sa atin. Kahit tayo mga Kristiyano, babalaho din sa atin yan. Na tayo po hindi dapat mapunta yan. Hallelujah. Sapagkat napakasakla po na mangyari kung ang tao ay mapunta sa impyerno. Hallelujah. Ang taong mayaman ay tamasa ng makalupang kaaliwan, ngunit ipinakitang nagdurusa sa Hades. Samantalang si Lazaro ay naaliw sa kabila ng pakikusap ng mayamang lalaki ay pinadala si Lazaro para babalaan ang kanyang mga kapatid. Pero ang tugon po ni Abraham, mayroon po mga propeta doon. Nandoon mo si Pastor Rapa nagwawali. Amen? Mayroon sinulat si Moises, mayroon pong mga Biblia doon. Ang problema nga, hindi ko binubuksan ng Biblia. Kaya nung nakita ko, sabi ko, buksan natin ang ating Biblia. Sabi, nakikita ko yung isang kapatid. Kasi sinabi ko man sa New Testament, pero binubuksan na yung Old Testament. Sana ho rin dito. Amen? Hallelujah. Kaya, yun ho sabi niya, sinabi ni Abraham sa kanya, ang sinulat ni Moises at mga propeta. Nandyan ho mga pastor, nandyan ho si Brother Lito, nagwawali. Nandyan ho ang Biblia. Kung ayaw nilang pakinggan, ay wala ho kung magagawa. Amen? Sapagkat napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ito lamang ang libro na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Maliban sa librong ito ay wala na. Kaya lagi kong sinasabi,
Mga kapatid, pagulay-ulayin natin ang salita ng Diyos. Araw at gabi. Ang problema lang po kay natatalo na ho tayo ngayon eh. No? Ano nakakatalo sa mga anak ng Diyos? Hindi po ako nagsabi ha. Kayo po ang nagsabi. Amen? Minsan wala ng panahon. Nakakalungkot. Minsan nga, magpunta na ho ng linggo, ay marami hong gawain pag weekdays, hindi pagod na. Kaya mahirap din ho maging mayaman, sa totoo lang. Isang katotohanan, walang trabaho, pastor, panalangin mo ako, pastor, kasi kailangan ko magtrabaho. Pag nakapagtrabaho ko, pastor, magtatides ako. Tama po? Ay, si pastor naman eh. Padayang Lord, Lord, si brother, bigyan mo ng trabaho, pagpalain mo siya. Nabigyan niya ng trabaho. Kapatid, wala ka nung linggo ah. Pastor, may trabaho kasi. Walang negosyo, binigyan ng negosyo ng Panginoon. Hindi maka-attend ng gawain dahil sa negosyo. Yun ho nakakalungkot. Kaya sabi ko kanina, masarap maging mayaman na tayo po'y tapat sa Diyos. Yes. Amen? Amen. Kasi pinagpala ka na dito sa lupa, pagdating sa kabilang buhay, pinagpala ka pa rin. Kaya nga, masarap ko maging mayaman. Hallelujah. So tingnan ho natin ang mga katotohanan na binabanggit ng banal na kasulatan. Tingnan ho natin. Una, ang mga kahihinatnan ng mga nagpapabayag sa salita ng Diyos. Ang pagbawalang bahala sa mga turo ni Moises at ng mga propeta na kumakatawan sa banal na kasulatan ay humahantong sa malubhang espiritual na kahihinatnan. Sila ay tumanggi sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ibig po sabihin mga kapatid, kung pabayaan ho natin ang ating buhay na hindi ho malunod sa salita ng Diyos, hallelujah, baka pagsisihan ho natin. Ako po ay nangangaral sa KUS. Tuwan-tuwa ako pag sabi ko nga ay habang kami nakasakay, wala ko tayong signal ha, mga kapatid. Doon ako nangangaral sa bundok para walang signal. Sabi ko ay ako'y pastor. Pero bago Brad ako mangaral, nagbabayad muna ako ng pasahe. Baka sabihin ng driver, konduktor, kaya ako nag-angaral para makalibre. Wala silang dahilan. Ang gawain po natin, ito tandaan po natin, hindi lamang po gawain ng pastor, kundi tayong lahat ay may obligasyon na ipangaral ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, hindi lang ho kami, hindi lamang si pastor, Rafa, ang may tungkulin, kundi tayong lahat, simula pa ho nang tinanggap natin si Kristo, may tayong obligasyon ng ating natanggap ay pakilala natin sa iba. Amen. Sa pamagitan ng banal na kasulatan. Sapagkat kung pabayaan natin, mga kapatid, kawawa naman. Ang ating tungkulin ay ipangaral lamang. Kung ayaw nila mag-response, wala tayong magagawa. Ang mahalaga po sa pamagitan natin ay narinig nila ang kabutihan ng Diyos. Sa pamagitan natin ay narinig nila na mayroon palang buhay na walang hanggan at kamatayang walang hanggan. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, wag ho nating pabayaan na ipangaral ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang Biblia po'y sapat na para sa kaligtasan ng tao. Hindi na ho natin kailangan ng maraming libro. Kundi ang Biblia
ay sapat na. Kaya sinabi niya, ang tugon niya sa mayaman nandoon. Sino? Si Moises at ang mga sinulat niya. Ibig sabihin, pagdating sa kaligtasan mga kapatid, itong Biblia na ating pinaniwalaan ay sapat na. Amen. Maliban dito, ay wala nang pupwede upang tayo dalhin doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ang tugon ni Abraham sa kahilingan ng mayamang lalaki ay nagpapakita ng paniniwala ng banal na kasulatan ay sapat na para sa patnubay at babala. Yung librong ito ay magbibigay sa atin patnubayan tayo at babalaan tayo. Amen? Patnubayan tayo doon sa buhay na walang hanggan at babalaan tayo na tayo po ay kakasabitin mo natin ang hirap na pagdurusa doon sa apoy ng impyerno. At dito lang po natin matatagpuan. Pangatlo, binabanggit niya, mayroong spiritual na pagkabulag. Sa panahon mo ng mayamang ito, maaaring naririnig niya yung mga pangaral ng mga apostol, mga sinulat ni Moises na ang Kristo na pinapatay, na pako sa cross. Anong ginawa? Yung mga bulag nakakita. Yung patay na buhay. Maaaring naririnig niya ito, pero hindi niya pinaniwalaan. Kaya kayo pa kapatid, kung may mga testimony kayo, testimony niyo. Ako po ay 2 beses na namuntik na. Namatay. Una, noong 1989, kaya ako hindi na bumalik-balik ng Palawan noon kasi inabot po ako ng malaria. Nung nagka-malaria ako, ay dalawa ang tumama sa akin. Yung sinasabi nila ng malaria cerebral at yung by box. Yung cerebral ay, yung sa utak ay okay na. Yung nagtataka ako, bakit tuwing hapon, nanginginig ako na kahit anong gawin ko talagang nanginginig ako. Hanggang sa inabot ako ng siguro 1 buwan. Sabi nung aking tatay, Mike, dali na kita sa umalad. Alam niyo, nung araw 1980s, ang 2,000 ay parang napakalaki. Sabi ko pa, saan tayo kukuha ng pera? Kasi ka naghihirap kami noon, bagong dating kami sa barko. Sabi ko, wag na pa, gagaling din tayo. Kasi niisip ko, gagastos kami ng 2,000, wala nga kami pera. Naawa naman ako sa tatay ko. Pero nung isang gabi, na habang nilulutuan niya ako ng noodles ng araw, pag may sakit ka, noodles talaga eh. Pinakakain niya ako, sabi niya, Mike, dali na kita sa, may kita 1 buwan ako nakahiga, dali na kita sa umalan. Napapayag ako. Nung dinala ako doon, gusto akong i-confine ng doktor. At sabi ng doktor ay malupa na yung anak mo. Yan ako, Mike. Tinanong ako niya, Mike, pakonfine ka. Sabi ko pa, wala tayong pera. Pero na aking iniisip. Kasi nga mahirap kami. Pero nung pagbaba namin doon sa umalan, meron doong butika, habang nag-uusap kami, sabi niya, Mike, ganyan ba talaga ang busis mo? Sabi ko, bakit ba? Kasi ang busis mo pailalim na. Ay, nung high school kami, nagbibiroan kami na pag tao daw mamatay na, pailalim na ang busis. Na-nervous na ako. Sabi ko pa, sige, confine na ako. After 3 days, nakalabas ako. Ito yung pinaka-worst na nangyari. After 3 days, nung gumaling na ako, nilabas na kami, dumating ako sa bahay mga alas 11 siguro. Pagdating ng 1 p.m., yung aking tiyahin ay hinabulot ng lasing. So kita-kita ng nanay ko, hindi ako natatakot sa sarili. Natatakot ako doon sa nanay ko, baka abuti ng high blood, mangisay. Kinagabihan. Siguro mga alas 2 na magaling araw. Gising ako. Sabi ko, bakit ang aking pakiramdam ay malamig na pinagpapawisan ako? Sabi naman ng aking tatay, halika dito. So sabi niya, mag-pray tayo. Yung pawis na
hindi ko talaga naranasan sa buong buhay ko na parang, alam mo yung pawis na, basta hindi ko naranasan siya ng pawis. Malamig na malamig ang aking katawan, ang aking pakiramdam, pero yung pawis ko ay tumutulo. Habang nagpipray ang tatay ko, nakuha ako sa ganito niya. Eh, siyempre, nagpe-praising din ako. Sabi niya, may tama na. Pagmulat ko, pagkaya ko, uy, sabi ko, bakit? Sa isip ko lang, bakit ang ulo ni Papa ay layo-layo na? Tapos pagtingin ko sa paa ko, para mga ito na, dito ako nakahiga, parang ang tunay pa ako na tuwid, nakaganyan. Uy, sa isip ko ba, bakit? Ano kaya nangyari? Hindi na ako makakilos, ang pakiramdam ko ay, pag hinawakan mo yung yelo ng mga 5 minutes o 10 minutes, namamanit sa sarili ng aking pakiramdam. Hindi ko na ho maibuka yung aking labi. So, nagising yung aking kapatid si Pastor Mildred, nagsisigaw. Panginoon, nagkukulang-kuling si Mano Michael, maglilingkod ako. Sabi ko, sa isip ko, mamamatay na ako. Yan ang aking naisip. Nung nakita ko naman yung aking nanay, ako kapatid na ako sana eh. Sabi ko, mamamatay na ako. Kapatid na sana ako. Pero nakita ko yung aking nanay na taranta, parang hindi ko kayang iwanan. Alam niyo yung prayer ko lang, Lord, huwag niyo muna akong kunin. Hindi ako makapagsalita. Pero, sabi ko nga, ang prayer natin hindi kailangang mahaba. Pero kung galing sa puso, makikita ng Diyos ang puso natin. So, unti-unti, nagbuti ang aking pakiramdam. So, kung tayo po ay may mga testimony, wag po tayo maiyak. Amen? Amen. Hallelujah. So, isa po sa dahilan kung bakit ang mayamang ito ay nangyari sa kanya dahil mayroon po isang spiritual na pagkamulat. Sunod po mga kapatid, dapat yung mayaman na ito ay dapat nagkaroon siya ng pagsisisi. Sa atin, kung tayo po ay may mga pagkakataon na nakita ho natin yung pagkakamali, magsisi ka agad tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Sa huli, habang may pagkakataon pa, tayo, lumapit na tayo sa Diyos. Wag ho nating pabayaan ang ating buhay. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na siya ang nag-alay ng kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Habang may pagkakataon pa, habang may lakas pa tayo, ibigay ho natin ang ating buhay. Sabi po ng Awit chapter 48 verse 14, sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos, magpakailanman, siya ay maging ating patnubay hanggang sa kamatayan. So hanggang sa kamatayan, si Jesus pa rin, siya pa rin ang ating patnubay. Amen? Amen. Kaya tayo po, ang dalangin ko, maging mayaman tayo na may takot sa Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ito ngayon. Hallelujah. Pwede ko tayong mawit sa kawitin? Pwede na mawit, bro. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord to Jesus.